isang malaking black hole na tinatawag na God ang lumitaw malapit sa Mars. Si Carla Gray, isang astronaut na nasa loob ng isang spaceship, ay nagkukwento tungkol sa kanyang buhay sa lupa. Sabi niya, ang Earth ay unti-unting nasisira, pero ang kanyang pamilya ay naghanap ng kaligayahan sa isa't isa. Naalala niya ang kanyang huling gabi sa lupa. Sila ng kanyang anak at ina ay nagpunta sa dagat. At ang kanyang ina ay nagkwento. Sa kwento, may 5 tao sa isang maliit na bangka na naglalayag sa dagat na may sapat na pagkain at tubig para sa 3 lamang. Tinanong ng ina ni Carla sa kanya kung sino ang dapat mabuhay sa 5 tao. Naaalala ni Carla ang sagot ng kanyang ina pero di nito alam kung bakit ito kwento ng kanyang ina. Binanggit niya rin na pagkatapos nito ay namatay ang kanyang ina at anak dahil sa aksidente. Kasalukuyan, sa loob ng spaceship na Achilles, si Carla at ang iba pang miyembro ng crew ay nag-hibernate. Si Carla ay nagising bago ang lahat at nag-elevator mula sa likod ng spaceship papunta sa harap. Dumating siya sa kanyang kwarto kung saan may mga larawan ng kanyang ina at anak sa lahat ng dako. Ang iba pang miyembro ng crew ay nagising. Sina Tess, Sean, Ulf, at Sai, na nasa barko lamang dahil siya ay isang vlogger at nais idokumento ang biyahe. Dumating si Carla sa command cabin at nakita si Captain Sen at pareho nilang sinusuri ang misteryosong itim na bilog na dahilan ng kanilang biyahe. Lumitaw ang bilog sa tabi ng Mars ilang panahon na ang nakalipas at lahat ng tungkol dito ay hindi pa rin matukoy. Ang layunin ng misyong ito ay siya sa atin ang bilog. Tinanong ni Carla si Sen kung may natanggap ba siyang bagong data ngayon dahil malapit lang sila sa bilog. Sabi ni Sen, mayroon sila pero walang laman. Sabi ni Carla, ang kanilang mga scanner ay may kakayahang makakita sa kahit ano, kaya paano di ito makita ang bilog? Sabi ni Sen, hindi niya alam. Tinanong ni Carla kung ano ang kanilang plano ngayon. Sabi ni Sen, magpapatuloy sila patungo sa bilog tulad ng orihinal na plano. Nagtataka si Carla na gusto ni Sen na lapitan nila ang isang bagay na wala silang alam. Ang leader ng space company na si Vance ay nagsasalita sa crew sa pamamagitan ng hologram. Sinabi niya sa kanila na ang buong mundo ay nanonood at naghihintay para sa kanila na matuklasan kung ano ang itim na bilog. Sabi ni Carla kay Vance na wala silang data na nakuha kahit na lumapit na sila sa bilog. Sabi ni Vance, ang bilog ay ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng tao at kung ang kanilang mga scanner ay hindi nagbibigay ng impormasyon, kailangan nilang humanap ng ibang paraan para siya sa atin ito. Sinabi niya sa crew na pumunta at makipag-usap sa kanilang mga pamilya. Samantala, si Miss, ang AI system na nagkokontrol sa ship, ay kinontrol muna ang ship. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, narinig ni Carla ang boses ng kanyang ina at sa parehong oras, narinig din ni Sai ang mga boses. Isang beam ng liwanag ang lumabas mula sa itim na bilog at tumama sa spaceship, na nagdudulot ng pinsala sa lahat ng mga sistema ng komunikasyon ng ship. Tinanong ni Carla si Miss kung ano ang pinagmumulan ng liwanag at kung ano ang tumama sa ship, pero muli, walang nakuhang data. Muli, si Sen ay nagpupumilit na ituloy nila ang kanilang plano patungo sa bilog at muli, nagtataka si Carla dito. Isang signal ang nagsisimulang mag-transmit mula sa bilog patungo sa ship. Na-interpret ni Carla ang signal at natuklasan niya na ito ay nagsasabi ng isang salita ng paulit-ulit, Diyos, na ang ibig sabihin sa Latin ay Diyos. Nagsisimulang magpanik si Sai at sinasabi niyang kailangan nilang bumalik. Nagsabi si Carla kay Sen na kailangan nilang itigil ito at siya sa atin muna ito, bago sila magpatuloy. Sabi ni Sen na walang saysay ito dahil ang kanilang mga scanner ay di gumagana. Nagpupumilit siya na tumungo sa bilog. Sabi niya, iyon ang mga utos at kailangan nilang sundin. Hindi maintindihan ito ni Carla. Kaya pumunta si Carla kay Sai para i-comfort ito. Siya ay nagsabi sa kanya na naririnig niya ang mga tinig na tumatawag at sumisigaw. Nagpumilit siyang bumalik. Sinabi ni Carla kay Sean at Ulf ang nangyayari habang pinapanood sila ni Sen sa surveillance system. Tinalakay nila kung ang bilog ba ay Diyos o hindi. Hindi gaanong kumbinsido si Carla pero natatakot ang iba pang miyembro ng crew na baka ito nga ay Diyos. Sinabi ni Carla na hindi ito Diyos. Sabi ni Ulf, maaaring oo o hindi,
pero kailangan nilang malaman. Pero kung hindi, maaari nilang wasakin ito. Tinawag ang lahat ng crew sa command cabin. Dumating si Olaf sa command cabin at pinagbantaan siya ni Sen na huwag nang pag-usapan ang pagwasak sa bilog. Muli narinig ni Carla ang boses ng kanyang anak at sa parehong oras, naririnig din ni Sai ang mga boses. Sinabi ni Tess kay Carla at Olaf na nawala si Sai sa ilalim na bahagi ng ship at kailangan nilang hanapin siya. Si Sai ay nagpe-perform ng isang uri ng ritual na nag-ukit ng mga simbolo sa kanyang katawan. Dumating si Tess para suduin siya pero nakarinig si Olaf at Carla ng hiyaw ni Tess at sinundan ang ingay. Dumating si Carla at nakita si Sai na pinatay si Tess. Sinubukan niyang magtago pero nakita siya ni Sai. Sinundan ni Olaf ang mga hiyaw ni Carla at natagpuan si Sai na ginawang hostage si Carla. Sinabi ni Sai na kailangan nilang ibalik ang ship at sinabi ni Olaf at Carla sa kanya na maaari silang makipag-usap kay Sen tungkol dito. Sinabi ni Sai na hindi sila dapat magtiwala kay Sen dahil may tinatago ito. Dumating si Sen at binaril si Sai sa ulo. Sinabi niya kay Olaf na iligpit ang mga bangkay. Pabalik na sina Sen at Carla sa harap ng ship at napansin na walang pakialam si Sen sa lahat ng nangyari. Tinanong ni Carla kung may alam ba siya tungkol sa bilog at sinabi ni Sen na alam niya lang ano ang sinasabi ng bilog, na ito ay Diyos. Sinabi ni Carla na hindi siya naniniwala sa Diyos. Tinanong siya ni Sen kung bakit siya takot sa misyong ito. Sinabi niya sa kanya na pinapanood siya ng buong mundo at naghihintay sa kanya na matapos ang misyong ito. Dumating sila sa bilog. Iniwalay nila ang mas maliit na ship mula sa mas malaking spaceship ng Achilles at lumapag sa bilog. Habang lumalapag, natuklasan ni Carla na may istruktura sa bilog. Naibalik ang komunikasyon sa Earth at lumitaw si Vance para makipag-usap sa crew. Sinabi niya sa kanila na ang uri ng istruktura na natuklasan ni Carla sa bilog ay pinapakita sa buong Earth. Tinanong ni Carla kung ano ang tingin ng mga scientists sa Earth tungkol dito. Pero sinabi ni Vance na wala ni isa ang may sagot at sa kanila nakasalalay para malaman ito. Sinabi ni Sen kay Carla at Olaf na lumabas sa bilog at obserbahan ang istruktura. Sinabi ni Sean na gusto niyang sumama. Ayaw ni Sen pero nagpumilit si Sean at pumayag din si Carla dahil si Sean lang ang siyentipiko sa ship na ito at kailangan niya ito doon. Lumabas ang tatlo sa ibabaw ng bilog. Napansin ni Carla na ang material na bumubuo ng bilog ay wala sa Earth, ito ay unknown. Napansin niya na ang istruktura na kanyang natuklasan ay isang lagusan. Nagsimulang lumitaw ang isang ilaw mula sa lagusan. Lumabas ang isang babae mula sa ilaw at kahawig ito ng anak ni Carla. Nagsimulang maglabas ng mga signal na naglalaman ng mga salita mula sa bilog. Isinalin ni Miss ang mga salita at ipinasa ito kay Carla. Ang babae sa ilaw ay nagpapakilala sa kanila. Sinabi niya sa kanila na siya ang tagapagsalita ng lumikha, ang alpha at omega ng lahat ng nabubuhay. Sinabi niya na humaharap ang sangkatauhan sa isang pagpipili. Lahat ng papasok sa mga lagusan tulad nito ay babalik sa kanilang lumikha ng mapayapa. Sinabi niya kay Carla na kailangan niyang pumasok sa gate na ito at bumalik para sabihin sa sangkatauhan ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nasa loob nito. Tinanong ni Carla kung ano ang mangyayari sa mga hindi papasok sa mga gate. Sinabi ng babae na naglalaman ang bilog ng isang black hole at ito ay papalapit sa Earth bawat segundo, sa huli sisirain nito ang Earth. Si Sen ay nagbigay ng pahintulot kay Carla na pumasok sa lagusan. Ang babae ay nag-transform bilang ina ni Carla at nag-umapaw sa emosyon. Pumasok si Carla sa lagusan at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang magandang berdeng hardin at gintong lungsod. Naroon ang kanyang anak. Sila ay parehong tumatakbo patungo sa isa't isa, ngunit naputol ito bago pa man sila mag-abot. Nagising si Carla sa ship. Tinanong niya kung ano ang nangyari at sinabi ni Olaf na siya ay lumabas sa gate na halos hindi makatayo at dinala niya si Carla pabalik sa ship. Napansin niya na wala si Sean at sinabi lamang ni Olaf na hindi ito nakaligtas. Lumitaw si Van sa tawag at sinabi kay Carla na ang buong mundo ay naghihintay na marinig kung ano ang kanyang nakita sa kabila ng gate. Habang iniisip niya ang kanyang karanasan, napansin niya ang bahagyang ngiti sa bibig ni Sen at di tinapos ang kanyang sinabi.
Hindi niya binanggit ang bahagi kung saan nakita niya ang kanyang anak. Tinatanong niya muli kung ano ang nangyari kay Sean at sinabi ni Olf na pumutok ang kanyang suot. Hindi siya naniniwala. Sinabi niya na kailangan niyang bumalik sa bilog, ngunit sinabi ni Olf na sila ay naghahanda na para umuwi. Tinanong niya kung bakit sila aalis nang walang kasagutan. Habang naglalakad si Carla at Olf pabalik sa kanyang kwarto, lumapit sila sa isang lugar na walang surveillance. Dito, tinanong ni Olf si Carla kung bakit may tinago siya sa kwento ng kanyang karanasan sa loob. Sinabi niya na alam na ni Vance at Sen ang kanyang nakita sa kabila ng gate. Gusto lang nila na sabihin niya ito sa harap ng kamera. Hindi niya alam kung bakit. Sinuri ni Carla ang suot ni Sean at natuklasan na ito ay hindi pumutok. Pumasok siya sa cabin ni Sen at ninakaw ang kanyang baril at ilang mga file. Dumating si Olf para pigilan siya. Sinabi ng mga file na si Olf ay isang mahusay na sundalo sa Earth at tinanong ni Carla kung bakit siya nasa ship na ito. Sinabi ni Olf na inilagay lamang siya ni Vance doon para panatilihin ang seguridad. Natuklasan ni Carla na siya ay isang hitman at siya ang pumatay kay Sean. Hino-stage ni Carla sina Sen at Olf at humingi ng mga sagot. Lumitaw si Vance at sinabing na sa kanya ang sagot. Sinabi niya na nakita niya ang langit sa kabila ng gate. Ipinakita niya sa kanya na dahil sa kanya, milyon-milyon na ang nagsisimulang maglakad sa mga gate sa Earth. Sinubukan ni Sen na atakihin si Carla, ngunit binaril niya ito at napatay. Sugatan si Carla. Nang babarilin niya na si Olf, nakumbinsi siya nito na bagaman siya ay sumakay bilang isang hitman. Ngayon ay gusto niya rin malaman ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari. Habang tinutulungan gamutin ni Olf si Carla, sinabi ni Carla na gusto niyang bumalik sa gate, ngunit hindi niya magawa dahil kontrolado ni Vance si Miss. Sinabi ni Olf na mayroon siyang code para i-control si Miss, ngunit kailangan nilang i-eject ang malaking bahagi ng ship dahil ito ay masyadong malaki para kontrolin. Kapalit pa nito ay di na sila makakabalik sa Earth. Pero sinabi ni Olf na ang mas maliit na module ay maaaring dalhin sila sa Earth, ito ay abutin lamang ng 6 na taon. Sinabi niya rin na mayroon siyang ibang ideya. Si Carla ay dumating sa command module at hiniling kay Vance na sabihin ang katotohanan. Sinabi ni Vance na ang bilog ay gawa ng tao mula sa isang espesyal na material na madaling magparami para makagawa ng malalaking istruktura. Ang mga gate sa Earth ay gawa rin mula sa parehong material. Ginawa ni Vance ang plano na ito dahil ang Earth mayroong sobrang populasyon. Ang bilog ay may black hole at ito ay ginawa upang kumbinsihin ang mga tao sa Earth na pumasok sa mga gate at patayin ang kanilang sarili. Ang pananampalataya ay magpapakumbinsi sa bilyong tao na gawin ito, na magbabawas ng populasyon ng malaki. Kapag ang populasyon ay umabot sa tamang antas, ang bilog ay sisirain ng isang nuclear strike. Sinabi rin ni Vance na si Carla ay nakarinig ng mga boses ng kanyang ina at anak dahil may microchip na inilagay sa kanyang utak pagkatapos ng kanyang aksidente. Ito ang nagpapakita sa kanya ng kung ano ang gusto ni Vance na makita at marinig niya. Napagtanto rin ni Carla na si Vance ang nag-organisa ng aksidente na pumatay sa kanyang pamilya at hindi ito itinanggi ni Vance. Sinabi ni Carla kay Vance ang kwento na sinabi ng kanyang ina tungkol sa 5 tao na na-stranded sa karagatan na may mga supply lamang para sa 3 tao. Inakala ni Vance na naiintindihan na ito ni Carla at sasama na siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Carla na ang sagot ng kanyang ina ay maghanap ng isda o isang isla at bigyan ang lahat ng pagkakataon na gumawa ng kanilang sariling kinabukasan. Sinabi ni Carla kay Vance na walang sinuman ang maaaring magpanggap na Diyos. Samantala, si Olf ay kumukuha ng isa pang depleted core para gamitin ito upang sirain ang bilog. Pinagsabihan ni Vance si Miss na pasabugin ang barko, ngunit gamit ang override code ni Olf, na-detach ni Carla ang mas maliit na module ng barko habang dumating si Olf sa tamang oras. Subalit, ang mas maliit na module ay walang kakayahang pasabugin ang core. Kaya kailangan nilang gawin ito sa ibabaw ng bilog mismo. Ibig sabihin pareho silang mamamatay. Dumating sina Carla at Olf sa bilog, ngunit lumabas si Olf at isinara si Carla sa loob. Sinabi niya kay Carla na kailangan niyang bumalik sa Earth at sabihin ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito. Wala nang ibang pagpipilian si Carla,
kundi sumunod. Lumipad siya palayo habang pinasabog ni Ulf ang core, sinira ang spear at sinakripisyo ang kanyang sarili. Tinansa ni Carla ang oras pabalik sa Earth at ito ay 7 taon. Mayroon siyang mahaba at malungkot na paglalakbay pabalik. At dito nagtatapos ang pelikula.